ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sa samantalang nagmilala sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tama lang ninyo itong sasabihin ko, ipagkakadalo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat ininingil ito sa kanila. Nangangamba silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, muli po, bahagi po ng kung saan ay sa ating pagtipon. So, first time na maging makasama po kayo. Si Father PJ ay medyo marami pong ginagawa ngayon, kaya hindi siya makarating. So, pagkaman sa level Father PJ na palagi kayong pinatatawa. Kung seryoso tayo na ngayong buwan na ito. Anyway, sa susunod naman ng buwan ay nariyan naman siya. So bilang bahagi ng kung saan ay bigyan natin ng pag-iinay yung Ebanghelyo natin at saka yung topic na ipinagkaloob mo sa akin na dekade ay isasama ko na rin po sa homily. So kaya po medyo mahaba ang homily natin sapagkat dalawa yung topic na ibinigay dito pagkatapos sa yung Ebanghelyo natin. At of course, yung ipinagliliwag natin ngayon sa araw na ito, ang kamistahan ni San Lorenzo Ruiz. Sabi na po yung iba daw ay hindi nakarating kasi namimiesta. So, bahagi yun, na balikan po natin muna yung Ebanghelyo. Maliwanag po namin tinutulog sa atin ng buong ikawan na anong sabi, hindi nila maintindihan ang mga bagay na ito sapagkat inilingin ito sa kanila. Yung pong salita hindi maintindihan ay napakaraming pagkakataon namin naririnig yan. Hindi lang mo siguro yung inyong mga nasa loob sa inyong mga anak, hindi nyo maintindihan yung inyong mga anak. Isa po sa mga dilema ng mga magulang, mga nanay, lalo-lalo na po yung mga bagong henerasyon. Kung minsan mga anak na ninyo, yun ang kamisan na magiging bahagi. Yung sinasabi nila, hindi mo maintindihan yung mga anak. So hindi po bago yung karanasan na yun. Kahit na po si Jesus, hindi maintindihan ang kanyang mga anak. Hindi maintindihan ang kanilang mga anak. Ano hindi nila maintindihan ang tumulong? Yung na si Jesus ay maghihirap ang mga matay. Yan siguro sa barangay na sabi na, hindi nila maintindihan doon. Sa atin yung simple. Naintindihan ang ating ba't we must remember na ito'y nangyari 2,000 years ago. Tayo naging bahagi na ng karanasan ng pananampalataya na halos 2,000 taon na. Ay yung mga lagal ng panahon, sabi na nasa mga Ebanghelyo, the death of Christ ay foolishness for the
for the Jews. Yun ang pagkaunawa ng mga Grego. Kalukuhan na ang Mesiyas ay mamamatay. Para sa mga Hudyo, iskandalo. Hindi pwede mamatay ang Diyos. Hindi pwede mamatay si Jesus. So kaya hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan. At bakit hindi nila maintindihan? Hindi ho dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman. Ano po yung binahagi nito? Sapagkat iniligid ito sa kanilang. Iniligid ito sa kanila. Sabi nga natin, hindi dinahulugan na hindi na natin mararating yung pagkaunawa. Pero maaaring may mga sitwasyon na hindi natin maintindihan ang nangyayari sa buhay natin. Katulad po halimbawa ng isang bata na maaaring magtatanong sa inyo, 4 or 5 years old, pwede magtanong sa inyo, saan po ako nang galing? Well, depende po sa sagot natin, no? Kapag sinagot natin, nilikha ka ng Diyos, gawa ka ng Diyos. Kapag sabihin niya, gawa ka ng nanay at tatay mo, hindi niya maintindihan mo. Sa mga hindi maabot ng kanyang kaisipan. Gayun, sa pagkabuo ng kanyang pagkatao ng kanyang ilan, ng kanyang karanasan, ng kanyang pag-aaral, tsaka niya maunawaan kung saan naman siya na nag-aaral. So, sa pagkakataon niyo, sa isang bata niyo, pwede mo sabi natin, hindi niya maintindihan sapagkat inilimit sa kanya ang bagay na ito. Kasi natin naman may mga pagkakataon minsan na hindi natin maintindihan. Kasi katulad yun ng mga alaga, no? Ano yung isang pagkukulang ng mga nakita po natin, hindi sila nagtatanong. Walang mga has na magtanong kung bakit siya ay magturusa. Bahagi ng parusahan, bigyan natin higit na kayo ng Panginoon. Yung sabi na ako ng tunay ng panahon na ito, sa kamistahan ng isang Lorenzo Luis. Bakit? Kasi sa ngayon sa pagkaunawa po natin, kung bakit si Jesus ay kinakailangan ng mga hirap, mamatay, at muling mabuhay, kasi yun yung katahiran at kung bakit. Katulad ni San Lorenzo Luis at ng kanyang mga kasama. At katulad din po ni San Pedro Maluso at ang lahat ng mga martir na handang magbuwis ng kanilang buhay. Kasi bakit? Kasi naiintindihan nila yung kahulugan kung bakit si Jesus ay namatay sa daigdig niya. Nasa pamagitan ng paghihirap at pagkamalay na Jesus na dulot ng kaligtasan. Kaya, nagkaroon din ng lakas, katulad sa Lorenzo Luis, handa na nilalay ang aming buhay para sa ating pananampalataya. Kasi kahit na sa Jesus ay handa niyang bibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng isang katauhan. At utusin mo yung pinaka-very question ng paghihirap at kamatayan ay binibigyan ng higit na paghihirap ng pagkamatay ng paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang kaparoon ng iwangan. Kung paano ba natin harapin yung hirap, yung pagpapakasakit, yung kamatayan. Kasi yung meron ng ibang nagbibigay ng solusyon, no? Na ano ginagawa nila, kanilang nakikita ang solusyon nila, takasan niyang kahirapan. Iwanan niyang kahirapan. Kaya kung may mga tao nalulunong sa masamang
Ipinagbabawal ang gamot. Kasi yun ang kanilang kawangarangan para harapin. Hindi nila kaya iharapin yung kanilang problema. Kaya ginagawa nila. Gumagamit sila ng mga ipinagbabawal na gamot. Para to numb themselves. Para hindi nila maramdaman ng hirap. Para mamanhid ang kanilang kalooban sa kanilang kahirapan. May mga taong naglalasing para maliwasan ang kahirapan. Meron siguro sa pagkain natin, hindi mo naman maiwasan yung hirap kapag ikaw ay nalalasing at kapag ikaw ay gumagamit na pinagbabawal na gamot. But we cannot deny that these are some of the solution na nakikita nila na ito yung pamamaraan na matutunan kung paano harapin ang kahirapan at kapigatiran. Na kung tusin ay hindi yan ang solusyon na ibinibigay ng aming pananampalataya. At kapag hindi namin naiintindihan ang kahulugan ng paghihirap at pagkamatay ni Jesus, surely we can expect more people na ito yung mga maling solusyon na pwede nilang gamitin. Na pwede nilang maging dahilan upang sa ganon ay sa tingin nila matutugunan nila ang kanilang mga problema at mga paghihirap. Kaya po napakalaw ko maunawaan natin ang paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. At sabi ko natin, kaya ko binigyan ng pansin ito, sabagat ito rin po ay isa sa mga susi na topic ko natin sa araw na ito. Kasi yung unang topic ninyo yun, formation. Compassion. Compassion. With passion. Ano ba yung passion? Passion. Passion na Jesus. Yan yung passion. Passionate. Aliwanag ko. Passion na Jesus. Kung ano maintindihan niyo, kung ano ibig sabihin ng compassion, kinakailangan maintindihan din natin ang passion ni Jesus. Hindi lang po panahon ng Quaresma, pero maintindihan natin yung passion ni Jesus. And generosity of Mama Mary in the life of the NBG. Dahil hindi natin maiwala yung mahal na Birhen Maria na siya inanapin lahat sa pamamagitan ng pagkapatid natin na Jesus. Sa pamamagitan ng ating biyaya. Compassion and generosity of Mama Mary. Naranasan ba natin ang compassion at generosity of Mama Mary? Nasaan ba rin yung compassion and generosity of Mama Mary? Dahil kung bigyan mo natin halos lahat ng mundo ng kanyang buhay, sa lahat ng misteryo ng Santo Rosario, nandiyan yung kanyang pasyon. Mula pa siguro sa Annunciation, ay nandoon na yung pasyon na ipinakita ng mahal na Birhen Maria. Pero, nais ko itong i-highlight. Pagbalik kasi tayo sa tinatawag ng ating paghihirap na Jesus. Nais ko itong ipakita yung image ng compassion. Ibig sabihin ay nakikisa ka, kasama ka
sa pasyon ni Maria na kung tutusin mo ay walang ibang kundi ang pakikipasyon niya sa paghihirap ni Jesus. Saan yun? Doon sa bundok ng Kalbaryo. Sa bundok ng Kalbaryo. Kayo bilang mga ina ay siguro po ay maintindihan niyo yung sakit na pwedeng maramdaman ng isang ina na nakikita yung kanyang anak na unti-unting nag-iingat, nauusan ng buhay, nakaharap sa krus na kung saan ay pinagpakuhan ni Kristo. Sino kaya sa inyong nakaranas ng inyong anak ay nasa inyong harapan nagkaagaw ng buhay? Na ang parang ang tingin ninyo, ay wag lang, kung kayo nakaranas na sa harapan ng isang tao naghihingalo. Ako nakaranas ako. Papahiram ko ng Santo Olio sa loob ng ospital. Yung isang tao naghihingalo, halos yung po kanyang inahabol niya. Lalo na ako siguro kapag yung nakita mo ganun tao na naghihirap, anak ko. Ito inaranasan ng mga Magdalena Maria. Yan isang bahagi na kung saan yung nakita mo natin. Kaya po, yung compassion ay higit sa natin nakita po natin sa katawan ng mga Magdalena Maria na doon nakatuto sa pasyon ni Jesus. At kung makaintindihan natin kung sino hindi ka nakalimutin ng kahirapan at dinanas ni Jesus, sinalita ko nilang kanina ang mahal na Magdalena. Manual natin hihit na may magbigay ng tip ng pagkilos. Kaya po, dito rin tayo umugot. Dito rin tayo umugot ng lakas. Para magkaroon tayo ng lakas sa ating pagkulito. Sabi na natin na yung generosity of Mama Mary in that na kung saan makita po natin. Napaka-generous ng mga Magdalena Maria that she can withstand the pain of losing his only son. Na doon ibinibigay niya yung kanyang anak para sa kaligtasan ng isang katauhan. So isang pagkakataon na kung saan ay patuloy natin tugunan. Kaya po dito sa harapan natin natin Our Lady of Sorrows. Ang mahal na Magdalena nagdadalawang. At sabi ko natin, doon ipinakita ng mahal na Magdalena Maria ang kanyang kagandaan mo. Generosity na kahit na ang kanyang anak, yung kanyang pinakakayamanan ay kaya na ibigay sa Diyos. Siguro kaya niyong ibigay ang inyong pera sa Diyos. Kaya niyong ibigay ang inyong lupa sa Diyos. Kaya niyong ibigay ang inyong bahay sa Diyos. Kaya niyo bang ibigay ang inyong anak sa Diyos? Kaya niyo bang ibigay ang inyong anak sa Diyos? Bahagi ko na kung saan yan yung ginawa ng mga Magdalena Maria sa bundok ng Kalbaryo.
nakita niya at ibinibigay niya ang buhay ng kanyang anak. O walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So isang patuloy na hamon na tayo yung tinatawag ng Diyos to become more generous. To become more generous, of course, with your financial support. Patuloy ninyo suportahan ang mga pakailangan ng simbahan sa mga gamit ng ating pong mga pagdiriwang ng banal ng misa. Be generous with your time. Sa ako nagpapasalamat sa inyong pagdating, may dami mga 40 MBD na narito ngayon na nagbibigay ng inyong panahon na makinig sa akin. Kahit na tawagin natin itong oras na ito, sa amin ng seminaryo, itong oras na itong tawagin natin the unholy hour. Kasi ito yung siesta tayo. Baka sa inyo sa inyo baka yung kasi natutulog na. Baka may pagsakan course na dyan. So, pag-ingatan mo. Pero nandito kayo. Dahil nais yung ibigay ang inyong pan. Hindi lang ako sa akin. Kasi nais yung matuto sa inyong kaalaman. Nais yung ibigay kay Jesus. Nais yung ibigay sa Diyos. Kung minsan natutusin itong aking time, ito yung isang pagkakataon na napakahalaga na kung saan ay minsan ay hindi namin nagagamit ng maayos. Alam mo, minsan may mga tao magsasabi na, bakit pa kayo mga tao sa simbahan? May trabaho, Monday to Friday. Minsan hanggang Saturday. Pero may panahon para magsimba. Kung minsan hindi ang mga tao, hindi nila maintindihan mo. Kung saan kayo kumukuha ng oras. Simple because pare-pareho lang tayo ng oras. There is only 24 hours in a day. Pero bakit? You become generous with your time. Ginagawa ninyo ng paraan para yung panahon ay may bigay ninyo para sa Diyos. Also, be generous with your patience. Be generous with your patience. Sabi nga kapag tumatanda ay umiiksik yung busy ng pagpapasensya. Habaan mo. Kasi baka kapag hindi mo hinabaan, baka atakihin kayo ng pagkapresyon. Habaan ninyo ang inyong pasensya. Habaan mo, lalo-lalo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa mga kapwa mo MPG, sa kapwa Parokyano. Let us also be generous with our patience. Nawa ay magkaroon tayo ng panahon na makapagpasensya sa kakulangan ng iba. Nang sa Lord ay makita po natin ay ito'y bilang pagkabahagi. Compassion. Katulad ng compassion na pinakita ng mahal ng Birhen Maria. So, we also na kung saan pwede na natin pagnilayan. Maraming tayong panahon na magiging generous. Your talents. Yung mga galing ninyo. Mga galing ninyong pagsasayaw, pagkanta, o kung ano
sa pagliliwang po ng banal na liturhiya. Na anong panahon na ginagamit maaaring hindi rin nakikita. Parang hindi kayo nakikita ng tao. Katulad po halimbawa ng pagkakita ng tao sa lectors, commentators, sa mga collectors, nangyayari sa nakikita ng iba na sa kung tawagin po natin na lay ministers sa Holy Communion. Wala kayo sa harapan. Pero maliwanag ko lang kung saan ay kayo ay nariyan kasi ang inyong pagtrabaho ay before and after the celebration of the sacraments, liturgical and paraliturgical services. So be generous. At huwag namin kalimutan na this generosity stem from the compassion na nawaway huwag namin kalimutan sa tulad ng compassion ng mahal na Birhen Maria. Kaya yun po yung dahilan kung bakit po si San Lorenzo Ruiz at mga kasama ay nandang mag-ruis ng kanilang buhay. Pakikisa sa pasyon ni Jesus. They are too generous that they can give everything. Yung pong pangalawang topic, pastoral. Love and joy in associates with the ministry. It associates with the ministry. So, in associates o maaaring kasama ninyo yung mga papa-MBG o in accordance with the ministry. Yan yung pagkatrabaho. Pero hindi lang sa pagkatrabaho. Kasama sa pagkatrabaho. Love and joy. So, sana po ay bahagi ng patuloy ng pagkaya ng buhay kapal. Joy. Marami kayong nakangiti. Kahit na hindi mura pa rin po hindi nakangiti. Bahagi yun na kung saan ay may pakita nyo ng inyong paglilingkod ay isang paglilingkod na mayroong kagalakan. Kayo ay nasisiyahan sa inyong paglilingkod. Kayo ay tuwang-tuwa na maglingkod. Kahit na kayo pinapagalitan ng inyong buwang paroko, kayo na-andan pa rin sa paglilingkod. Bahagi mo na kung saan ay makita po namin na nawa ko ay maging hamon po para sa bawat isa sa atin. Na nakita po natin na ito mga lang ito ay nakita po. Hindi yung kasi may mga tao naglilingkod pero wala lang ginawa kundi magandang. Ay sinasabi ko lang pinahirapan ng inyong sarili. Kapag kayo naglilingkod na nagreklamo, naglilingkod ng reklamo, kasi ginagawa ko na wala ng babae, ay gawin ninyo. Kung ano ba, magreklamo kayo, naubos na yung purificator. Kasi inuwi ng mga minister.
ay hindi magpagawa kayo ng purificator, no? O, kaysa sa pumamaan ng mga lay minister, dinitihan na kayo ng lay minister. Mas wala na. Pero kayo, naging kayo. So, maging bahagi na kung saan ay maging maliwanag na pag-ilos. Kasi kahit ano sabihin mo sa mga limited mo, minsan ay talaga hindi mo na naiuwi nila yung mga purificators. So, mga ganito mga uwi mo ng pamamaraan. Oh, well, of course, it is also good to remind them. Pero dapat hindi mawala ang joy. Bahagi mo. Kahit na hindi kayo palangiti. Ako, sorry na ako kasi hindi ako palangiti. Pero, kasi may mga tao yung gano'n. Kahit na siguro kayo, hindi mga tao yung siguro na hindi palangiti. Pero hindi mo naman nababalaan na sila hirap na hirap sa kanilang gawain. So kung hindi man makita sa kanilang ngiti, at siguro makita doon sa inyong pagkilos, sa inyong mga mata, sa inyong paglilingkod, na natutuwa kayo maglingkod, natutuwa kayo maglingkod sa simbahan. Hindi lang mo natutuwa kayo maglingkod. Yung iba natutuwa maglingkod kasi gawa lang ng pangit. Wala namang masama ko. Kaya ako minsan, kapag nawala na ng pangit, nawala na rin sila sa paglilingkod. Ay, hindi po yung pangit ang pinaglilingkuran natin. Wala akong problema na kayo matuwa sa pangit. Pero kahit na po yung pangit na hindi nyo pinatutuwaan, yung pangit na mura para sa pagkain ng pilipangan, ay hindi dapat kayo mawala sa paglilingkuran. Sabagat ang inyong pinaglilingkuran, ang tawag ang muli ay ministry. Kayo ay mga minister. Kapag ang pinag-usapan natin ay ministry, ano yung sabihin? Kayo ay itinalaga. Tinawag kayo ng Diyos bilang isang MPG. Hindi kayo naging MPG sa pagkagawa lamang ninyo. Kayo ay itinalaga ng Diyos. So, mawawala ang meaning ng ministry kung ang inyong paglilingkod ay kapag lamang gusto lang nito. No? You will help also to find joy even in the midst of suffering. Nawa, makikita pa rin ninyo ang kaligayahan kahit na sa gitna ng kahirapan. Kasi yun po naman yung bagay na kung saan ay na nakita po natin sa mahal na Birhen Maria. Na siya ay patuloy na naglilingkod. Nandun siya sa tabi ni Jesus. Hindi lang sa panahon ng karangalan at ng kasalanan. Hindi lang sa panahon ng kaligayahan. Nandun siya sa bahay na sa panahon na kung saan ang kanyang anak ay naghihingalo. Ibinibigay yung kanyang buhay. Naroon siya ay siguro may sasabi natin, ba't ka pa rin nabiyan? Ang hirap ka ng ginagawa mo. Yun ang ibig sabihin ng joy in association with the ministry. Love in association with the ministry. So isang patuloy na hamon, kaya po ako natutuwa, kahit na po yung mga
kapatid natin na may edad na ay nariyan pa rin na patuloy na naglilingkod. Tayo mga pala ay sama natin yung kami sa MBG na ngayon din nakabuo. Si Sarah, kasama namin sa panalangin na ba ay lubos niyang makamit. Higit sa lahat, yung kaligayahan walang katapusan. Lubos niyang maramdaman ang pag-ibig ng Diyos doon sa kanyang kaharian, sa kanyang patuloy na paglilingkod bilang isang mother and partner guild member. Ano ako, ito rin yung paluloy na natin na kung saan ay hindi natin sa harapan ito may kapatid. Sa pagkataon ko ito, sabi naman natin na naiintindihan natin itong mga bagay dito ay hindi mo madali. Hindi mo madali. Hindi sinabi ni Jesus na madali mo mga bagay dito. Pero yung mga bagay na ito ay magpapakita on our maturity in understanding the suffering of Christ. Doon ang makikita natin yung ating maturity ng compassion and generosity of Mama Mary, the life of the MBG. So isang patuloy na pagpapasalamat sa pag-atarian kayo sa ngalan po ng mga pura paroko na inyong pinagkilingkuran, ay kami po ay lubog na nagpapasalamat sa pag-atarian kayo na patuloy na naglilingkod ng mamanglan siya, naglalapat ng aming mga damit na mga ginagamit sa bagat ng pagkaliwang misa. Kayo po ay mga Marta ng aming parokya. Lalo-lalo po sa gawain ng mga ginagamit po namin sa pagsamba. At patuloy natin inulog na nawa po ay makita po natin na sa gitna ng marami ng ginagawa ay wag natin kalimutan na marami po kayo pwede pa rin gawin. Pwede pa rin gawin. Kasi yun po yung ibig sabihin na naiintindihan natin yung paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. We have also to mature in our compassion. Patuloy natin nawang maramdaman at may pakita ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng inyong paglilingkod at sa pamamagitan ng inyong pagbahagi sa bawat miyembro ng MBG.